Hello, is Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga um, malalakas ng energies sa 2026 para sa inyo. Titignan natin kada buwan kukuha tayo ng isang card para makita natin kung ano yung posible na malakas na energy surrounding that month, no? So yan ang for January. For March, we have for February, sorry, 3 of Cups. This is March. We have 4 of Swords. April, Death Energy. Napakaganda. May. Ganda. June. Beautiful. Blessed kayo, no? Blessed kayo ngayong 2026. So, July, August, September, October, November, and December. Ayan. So, yung theme ninyo for 2026 is King of Cups. Ayan. So, ngayon 2026, mas lalo kayong magiging intuitive, mas lalong malakas, yung receptivity ninyo, yung ninyo, yung radar ninyo will be on point, siguro sa halos, sa buong taon. Kasi yung Scorpios, dati nang malakas ang inyong radar, dati na kayong highly intuitive and highly sensitive, no? Pero this coming 2026, halos, for the whole year, talagang kayo, yung antena ninyo, kumbaga, napakalakas. Kaya, pay attention kayo lagi, no? Make sure na you always pay attention to the intuitive messages, not just na matatanggap ninyo, no? Kasi gabay yan, no, sa inyo ng divine universe. You will be divinely guided, no? In 2026 talaga. At so sa January, no, yung malakas na energy dito is 10 of Swords, which is really beautiful kasi tens represents endings and beginnings, 'di ba? At sakto ito sa pagpasok ng 2026, no, Scorpio. Balak nyo na din na tapusin na kung ano man itong hindi hindi na magandang energy, hindi na naman nakakatulong sa iyo na energy, na sitwasyon. You're going to leave that behind you. Handa na kayong mag-move on, handa na kayong magsimula ng bagong buhay. Talagang restart ito ng buhay ninyo. You're going to start a new chapter in your life, no? With the 10 of Swords. Kaya naman, siguro kasi dito, no, Scorpio, maaring may naranasan kayong baka may mga naranasan kayong mga, tawag dito, betrayal, no, in the past. Maaring meron kayong mga naranasan na mga, um, panluloko, cheating ng kung sino man sa buhay mo na mahalaga yan sa buhay mo. Kaya nasaktan kayo dito ng bonggang-bongga in the past. Pero ngayon, no, sa pagsisimula ng 2026, 2026 is also about change. It's about transformation. Kaya sa pagsisimula ng taon, gusto mo talagang baguhin na yung inyong sitwasyon. Gusto mo nang mag-move on, no? And start a new chapter in your life. Kaya congrats sa'yo. So pagdating naman ng February, we have 3 of Cups, celebration. This could be a month of celebration. Pwedeng, since this is love month, so pwedeng ang iba sa inyo rito baka magpapakasal. Pwede rin na baka meron ditong mai-engage or baka celebrating a milestone, diba? Pwedeng meron ditong situation na pang
pang birthday, siguro baka meron kayong mga celebration dito for birthdays, anniversary, mga ganon, or mga okasyon na pang relasyon, no? Pang relationship, pang love life, no? Maaring may mga ganon kayo. So, pwede rin na meron kayong mga isa-celebrate na accomplishments ninyo or achievements sa buhay ninyo, no? So, anything is possible dito, no? Scorpio, anything is possible. Kaya maganda to. So, we also have the Four of Swords. Okay? Pagdating naman ito ng March, parang napagod kayo rito. No? Maaari na meron ditong kapaguran. Pwedeng physical na kapaguran, pwedeng mental or emotional, no? Depende yan sa inyong sitwasyon. Parang nanghihina siya, 'di ba? Parang hapong-hapo, pagod na pagod, no? Maaaring ganun ang ganap dito for some of you. Possible din ito, no? Scorpio, na ang iba sa inyo siguro baka gusto lang din ninyong magpahinga, no? Baka gusto ninyong magpahinga because maaaring gusto mo din na mag-isip-isip, gusto mo rin na magmuni-muni, no? Yung ganun. Kaya maaaring gusto mo din na mag-step back dito ng kahit saglit lang sa mga worldly things na pinagkakaabalahan ninyo, you know, at gusto mong mag-reset, no, ng sarili mo, gusto mong mag-renew ng inyong sarili. So, which is really good. Pagdating naman ng April, no, there is death energy, which is really beautiful kasi death energy is about ending and beginning, no? So, maraming changes talaga dito ang magaganap sa buhay mo within this year, 2026. Dito sa death energy, ay yung mga gusto mong baguhin dito or gusto mong tanggalin, ano, sa buhay mo ay yung mga bagay, tao, situations that doesn't serve your best interest anymore. You are going to change, no? You are going to change the course of your life. This is the end of an era, no? This is the end of an era. A this is an end of an era. This is also kumbaga shedding old skin, no? Out with the old and in with the new energies. Kaya this is really, really beautiful. Pagdating naman sa May, we have Ace of Cups, which is a divine blessing. Now, this is divine blessing. Maraming biyaya ang maaaring dumating. Maraming biyaya ang maaaring mangyaring ibibigay na sa inyo ng divine universe, you know, kaya this is really beautiful. At ang maganda rito, no, hindi this biyaya, no, will come in abundance. Okay, this will come in abundance. Definitely it will come na hindi lang ito sapat para sa iyo, hindi lang ito sapat para sa pamilya mo, but even other people na hindi mo kadugo ay maaaring mabiyayaan mo din, ma-bless mo din, ano, gamit ang mga blessing na matatanggap mo. So, it could be anything, no? Depende yan sa inyong sitwasyon, but definitely, it's going to be siksikliglig umaapaw na blessing para sa inyo. At parang gagamitin ka din dito ng universe, ano, para mag-bless ka din ng ibang tao. You're going to be blessed with things na kailangan mo at madaming ibibigay sa iyo para you can also be a blessing to other people. So, pagdating ng June, we have Temperance. Ayan. So, Temperance is about healing. This is about patience, you know. Meron akong naririnig na pagbabalik loob. Ang iba siguro sa inyo is going to, siguro dahil na-busy kayo sa worldly things, around June siguro you will realize, no? Because of the blessings, siguro maraming biyaya maaaring matanggap mo in May. Kaya, you know, magpapatuloy yung pagpapasalamat mo until June. Siguro by June marirealize mo na mag-reconnect kang muli, no, sa divine universe. Maaring dito mo marirealize na it's about time na for you to focus on your spirituality as well, pagpapasalamat sa Panginoon, pag-appreciate sa kanyang mga biyaya, you know, and there will be healing, no? Kung mayroon man kayong mga physical ailments, emotional troubles, you know, yan ay maaring magamot na, no? Yan ay maaring ibigay na sa inyo yung
yung healing, no, sa mga bagay na yan. So, pagdating ng July, we have Five of Wands. Five of Wands could be conflict. Okay? This could be a conflict with another person or with a group of people, or this could be a conflict with just within you. Baka meron ditong conflict sa isip mo, no? At between isip mo at ang damdamin mo, baka meron kayong conflict sa sarili, no? So, po pwedeng ganun ang ganap dyan. Pagdating naman ng August, we have the Ace of Wands. Ace of Wands is a new beginning energy. You know, maraming opportunity ang maaaring kumatok sa inyo dito. Maaaring bagong career, maaaring bagong trabaho, maaaring bagong hobby, 'di ba? It could be anything, but definitely ito rin yung time na you will be very excited about because ano kayo, because ma-i-express mo or magagamit mo kung ano man yung ano mo, yung mga talents mo, yung creativity mo, mailalabas mo rito. So, pagdating ng September, we have Six of Cups. Okay? So, Six of Cups is about um, uh, reminiscing yung mga magagandang pangyayari sa buhay mo in the past. No? Dito, aalalahanin mo yung mga magandang pangyayari sa buhay mo in the past during your childhood. Maaaring may isip mo ang mga yan, mababalik-balikan mo sa isip mo. Baka nami-miss mo din kasi yung childhood mo, no? Baka nami-miss mo yung mga samahan ninyo ng kapamilya mo, magkakaibigan mo, mga ganon. So, baka ang iba sa inyo dito nag-i-emote, nagsisenti, no? Maaring nasa malayong lugar kayo, malayo kayo niyan sa pamilya, kaya mamimiss mo sila, no? Maho-homesick. Yung ganon. So, in October, we have Nine of Wands. Ayan. So, maybe kailangan mo dito ng boundaries, no? Maybe, excuse me po. Sorry. So, baka kailangan mo dito na mag-set ka ng healthy personal boundaries. Okay? Baka kailangan mo rito na maging ano ka, maging ang tawag dito, yung maging matapang ka, 'di ba? Maging matapang ka na mag-impose, no, ng boundaries, limitations, gano'n, sa mga tao, no? Kasi baka kayo ay madalas maabuso, no? Baka sobrang bait ninyo, sobrang compassionate kayo, and maybe there are a lot of people that are very abusive of you, no? Sa kabaitan mo, okay? Kaya 'yon ang siguro kailangan mo dito na mag-set ka ng personal healthy boundaries. So, pagdating ng November, we have Three of Pentacles. No? This is about collaboration. Baka meron kayong partnership na papasukin dito around that time. Baka partnership in friendship, partnership in business, baka magkakaroon kayo ng mga kasosyo sa negosyo or sa trabaho, baka mabibigyan na kayo dito ng mga katulong, mabibigyan kayo ng assistant, yung gano'n, no? So, congrats sa you dyan. So, pag December, we have Eight of Cups. So, there is departure energy rito na maaaring gusto mong baguhin ang takbo ng buhay mo as you head towards the new year, 'di ba? So baka sa pag-i-evaluate mo ng sarili mo, pag-i-evaluate mo ng mga kaganapan sa buhay mo during that time, maring ma-realize mo, no, na parang gusto ko ng magsimula ng ibang sitwasyon sa buhay ko, yung gano'n. So, pwede, no, na kayo ay merong iiwanang trabaho, pupuwedeng meron kayong iiwanang tao, relationship, lugar, 'di ba? Maybe you're going to relocate. So, depende yan sa inyong sitwasyon. But definitely, you are leaving something or someone dito to start a new life somewhere else. Okay? So, just a reminder, Scorpio, silip lang ito sa 2026. It doesn't necessarily mean na yung bawat energy na nandito ay yun talaga ang mangyayari. Possible, no? There is possibility, but energies are fluid, so this is still could change depende sa energies din na ipoproject ninyo. Okay? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.